Katulad po ng naipangako ko last time, ipagpapatuloy kong ibahagi sa inyo ang kaalaman tungkol sa impyerno o hell. Kahit ito po ay mabigat at hindi popular na topic, masyado pong mabigat ang burden na ibinigay ng Panginoon sa akin para i-present sa inyo ang mga katuruan sa Bible na hindi masyadong na-expose. Sa programa pong ito, committed ako na sundin at sabihin ang anumang gustong ipasabi ng Panginoon. Popular man ito o hindi. Ganito ko kamahal ang Panginoon at ganun din po kayo. Kaya po kami naririto. Kung kayo po ay Kristiyano, maniniwala kayo sa sinasabi ni Kristo. Kung hindi naman kayo Kristiyano, wala pong mawawala sa inyo kung maniniwala kayo kay Kristo. Totoo na hell is real kasi si Jesus mismo ang nagsabi nito. Sa Matthew 10, verse 28, ang sabi po mismo ni Jesus, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Ang sabi naman niya sa Matthew 13, verses 49 to 50, so it will be at the end of the age. The angels will come forth, separate the wicked from among the just, and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. Ang sabi po sa Tagalog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Sa aking paniniwala, Kristiyano man o hindi, dapat maging concern about hell. Importante ito sapagkat ang pakikinig tungkol sa hell o terror of hell ay pwedeng makasyak sa ating conscience para po tayo ay magising mula sa maling seguridad na alam natin. Ang pakikinig tungkol sa hell ay makakatulong para hindi magkasala ang tao. Ang pakikinig tungkol sa hell ay makakatulong doon sa mga nag-aakalang ligtas na sila sapagkat naniniwala sila kay Kristo. Pero hindi naman talaga saved at sila ay patungo na pala sa hell. Pero hindi pa nila ito alam. Mayroong hell para maipakita ang kasamaan ng kasalanan at ang kabanalan ng Panginoon. Maraming tao hindi nakikita o hindi pinapansin ang kasamaan sa kahit maliit na kasalanan sapagkat bihira ang nagpapaunawa sa atin ng malalim tungkol sa pagkabanal ng Diyos, tungkol sa Kanyang hustisya at sa Kanyang puot. Kaya marami pong hindi takot sa Diyos. Kaya marami rin mas takot pa sa tao at sila ang sinusunod kaysa Diyos. Kaya naman mas marami rin kasalanan sa mundo. Dapat po nating matandaan
Kung maiintindihan lang natin ang holiness ng Diyos at kung anong ibig sabihin ng banal o holy, ganon din ang ibig sabihin ng pure and perfect. Magkakaroon po tayo ng idea kung bakit kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Dapat po nating malaman at paniwalaan na ang absolute holiness ng Diyos ay hindi palalagpasin ang kahit maliit na kasalanan. Ang sabi po sa Habakuk chapter 1 verse 13, ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. And Jesus said in Matthew 5, verse 48, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. In Hebrews 12:14 says, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Katulad ng nasabi ko na before, maaaring bigyan pa ito ng iba, ng marami pang ibang interpretasyon. Pero, mas dangerous pa rin makipagsapalaran sa isang katuwiran kung ang nakataya ay buhay sa hell na walang katapusan at walang labasan. Ang hell ay isang furnace o pugon na ang apoy ay hindi nawawala o namamatay. Ito ay isang lugar na walang katapusang parusa, kung saan ang mga victims ay pinahihirapan sa kanilang katawan, isip, ayon sa kanilang nagawang kasalanan at sa dami ng natanggap nilang salita ng Panginoon na kanila pong tinanggihan. Ang sabi ni Jonathan Edwards sa kanyang pagsasalarawan ng hell, ito raw ay katulad ng nakikita nating building na nasusunog. Imagine natin ang ating sarili kung paano makakalaban sa apoy ang mahihina nating kamay kung tayo ay nasa gitna ng malaki at nangangalit na apoy. Madalas kayong nakakakita ng gagamba o maliliit na insekto na inilalagay o tinatapon sa gitna ng mabagsik na apoy. At nakikita natin kung gaano ito kabilis bumibigay sa apoy. Walang mahabang struggle. Walang fighting against the fire. Walang lakas na lumabas para labanan ang init o kahit lumipad. Kung hindi ang madaling pagsuko sa pag-aangkin ng apoy. Maliit pa lang itong image kung kayo ay pupunta sa hell, maliban na magsisi ng kasalanan at sumunod kay Kristo. Ang hell ay dinidescribe din na place of darkness. Sa Matthew 22, verse 13, ang sabi ng Panginoong Jesus, ang guest o panauhin na hindi nakadamit pangkasalan ay itatapon sa outer darkness. Sa Isaiah 30, verse 33, ang impyerno ay ipinareho sa Tophet, isang lugar kung saan ang mga Hudyo po ay nagsasakripisyo ng kanilang mga anak sa isang heathen god. Sa
sa paghahagi sa kanila sa apoy. Araw at gabi, ungol at hiyaw ay naririnig sa lugar na yon, na naririnig din sa hell. Sabi po ni Isaiah, malao nang nakahanda ang dakong pagsusunugan sa hari. Isang dako na maluwang at malalim, hindi mamamatay ang apoy dito, at hindi mauubos ang panggatong dito. Ang hininga ni Yahweh ay parang nag-aalab na asupre, ang patuloy na magpapaalab sa sunugang iyon. Ito po ay isang maliwanag na evidence mula sa Scripture na mismong ang Diyos ay magsisilbing apoy sa impyerno. Sabi sa Hebrews 12, verse 29, our God is a consuming fire. Sa Tagalog, sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy nakakatupo. Ito po ay warning para sa ating lahat. Sabi sa Hebrews 10, verses 30 to 31, sapagkat kilala natin ang nagsabi ng ganito, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang hatol ng Diyos na buhay sa mga taong gumagawa ng ganito. Nakakatakot ang mapunta sa kamay ng nagagalit na tunay na Diyos. Ang mga nagkasala ay hindi makaka-escape sa hell. Ang Diyos, bilang consuming fire, ang magsisilbing impyerno o puot na tutupo at ibubuhos sa kanila hanggang ito ay matatagpuan pa. Sino nga ba ang makakaunawa sa kapangyarihan ng galit ng Diyos? Ang sabi sa Psalms 19, verse 11, kaya po ako nagkalakas ng loob, sundin ang Panginoon, na ihayag ang kabilang side ng Diyos, sapagkat ito po ay totoo na pinatutunayan ng salita mismo. Totoo rin na ang description na alam natin tungkol sa hell ay kapos o kulang. Kaya kahit ito pinapasadahan sa mga sermons, parang baliwala pa rin ito sa atin. Sa Luke 16, verses 19 to 26, tinutukoy po rito ng Panginoong Hesus ang dalawang tao. Ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap na si Lazarus. Pareho silang namatay at yung mayaman napunta sa hell sapagkat hindi po siya nabuhay na matuwid katulad ni Lazarus. Pinapakita po rito ng Panginoon ang contrast sa mga pangyayari sa buhay natin, na ito ay mababago ng napakalaki sa oras natin dito, kumpara po sa eternity. Hindi dapat tayong padaya sa isip nating hindi pa tayo pinapahirapan ng Panginoon. Ngayon, kaya okay lang tayo at hindi tayo maghahanda. Sa verses 23 to 24, pinakikita po rito ang pagdurusa ng mayaman. Ang pagdurusa pong ito ay pagdurusa sa katawan at sa kaluluwa. Sa nakasulat at sa nalaman po natin, ang katawan ay magdurusa sa pugon ng apoy. Bawat bahagi ng katawan ay mararamdaman ang sakit ng apoy. Ang sakit ng tiyan po ng tao ay pwedeng magbigay
ng agony sa atin. Pero ang pain sa hell ay mas worse. Ang kamatayan sa sakit na cancer ay nagdudulot ng matinding pain in the body. But the pain in hell will be far greater. Kung ang inyo pong katawan ay nakakadama ng marami at iba't ibang uri ng painful diseases at the same time o sabay-sabay, hindi pa ninyo nararating ang umpisa sa pagpasok sa hell. Ang conscience o budhi ng tao ang magpapahirap sa hell. Remember po yung mayaman. Sinabihan siya na alalahanin niya na siya ay binalaan sa kanyang buhay, na sa hell ay may mga uod na hindi namamatay. Ang mga nasa hell ay ito-torment ng mga sarili nilang memories. Maririnig nila na sila ay binalaan tungkol sa hell, kaya dapat magsisi sa kasalanan. Pinagsabihan din sila na ang pagpunta sa langit ay hindi mangyayari kung hindi magpapailalim kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas nila. Pero hindi sila sumunod sa mga warnings. Sa Luke 16, inihayag na pinatanaw ang mayaman sa langit sa malayong distansya at nakita niya ang kaningningan ng langit na hindi na niya mararating kailanpaman. Pagdurusa at lungkot at takot para sa natira niyang mga kapatid sa lupa ang kanya pong naramdaman. Sapagkat alam na alam niya, walang katapusan ang kanyang pagdurusa. Magdurusa siya kahit sa mga simpleng naisin lamang niya. Kahit isang drop ng tubig to cool his tongue ay hindi na niya matatanggap sapagkat walang tubig sa hell forever. Magdurusa po sila sa kaalamang hindi sila makakatakas sa hell. Maghihirap sila dito sa mga iyak, ungol, sigaw, pagsumpa na nakapaligid sa kanila. Ang pinakamahirap na mararanasan ng tao sa lupa ay parang kagat lamang ng isang maliit na insekto kumpara sa hirap sa hell. Ang sabi po ni Jonathan Edwards sa kanyang sermon on the future punishment of the wicked, ang mga tao raw sa hell ay hindi magkakaroon o makakahanap ng kahit saglit lang na pahinga o kagaanan sa hell. Hindi rin sila makakatagpo ng papalit sa kanila at hindi rin sila makakatagpo ng resting place doon kasi walang secret corner na mayroong malamig o mas malamig sa iba. Wala rin silang matatagpuang malamig na batis o fountain sa kahit anong part sa mundo ng pagdurusang ito. Wala silang makikitang kaibigan o kasama o magulang na magbibigay sa kanila ng comfort o kahit maliit na kabutihan. They will find no place where they can remain and rest. Take breath, even for 1 minute. For they will be tormented
with fire and brimstone, and they will have no rest, day nor night, forever and ever. Ang pinaka-nakakatakot na aspeto tungkol sa hell ay ang haba po nito, o duration, because hell is eternal. Hell will last forever. Ang atin pong pag-iisip ay hindi kayang maisip ang eternity, but it's real. Ang kaunawaan patungkol sa hell ay pwedeng magtulak sa tao para magsisi at lumayo sa kasalanan. Ang sabi po sa Revelations 20, verse 10, at ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawang apoy at asupre, na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. Yung latter part sa English, ang sabi, and they will have no rest, day nor night, forever and ever. Maliwanag po dito na ang duration of hell is forever and ever. Ang Bible po ay wala pang ibang ekspresyon na naglalarawan ng eternity, kung hindi ang forever and ever. Ito kasi ang katagang nagpapahiwatig din ng walang hanggang buhay o existence ng Diyos mismo. Katulad po sa Revelation 4, verse 9, to Him who sits on the throne, to Him who lives forever and ever. Kaya kung ang Diyos po ay mabubuhay to all eternity, ganoon din ang hell. Para po ninyo maunawaan ang eternity sa hell, makinig po kayong mabuti. Imaginein po ninyo na kayo ay itinapon sa umaapoy na oven, malaking pugon, kung saan ang pain ay mas matindi kaysa paminsan-minsang pagkapasok sa uling na umaapoy. Imaginein din po ninyo na kayo ay nakahiga dito ng kahit kalahating oras lamang, puno ng apoy, at ano pong horror ang mararamdaman ninyo sa entrance pa lang sa ganitong pugon. Gaano sa inyo katagal ang kalahating oras kung nakatagal na kayo ng 1 minute? Ano ang epekto nito sa inyong kaluluwa kung alam ninyo o alam mo na mananatili ka rito at pagtitiisan mo ito ng isang buong oras, buong taon, buong 1,000 taon? Ang puso mo, sigurado ako, ay lulubog. Kung alam mo, kailangan mo itong pagtiisan forever and ever. Walang katapusan. Kahit lumagpas ang millions of years, ang paghihirap na ito ay hindi pa lumalapit sa pagtatapos. Ang pagdurusa sa hell ay hindi pa ito ang mas matindi. Dinescribe po ni Jesus na ang great day of judgment ay ang paghihiwalay o separation of the wicked and the righteous. Sabi niya sa Matthew 25, verse 46, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay tatanggap
ng buhay na walang hanggan. Dito po, pinapakita ang eternal life ng mga matuwid na kaiinggitan at ang everlasting punishment of the wicked naman na kinatatakutan. Dapat po nating tandaan, every day na ang sinner ay nagdadagdag at nagpapatuloy sa pagkakasala, without repenting, ay nagdadagdag ng kanilang pagdurusa sa hell. Ang sabi po sa Romans 2, verses 5 to 6, ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Ang Panginoong Jesus ay nag-i-encourage sa matuwid na mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ang masasama ay nagdaragdag sa kanilang future na pagdurusa sa bawat araw na sila ay nagpapatuloy magkasala. Sabi po ni Charles Spurgeon, "In hell, there is no hope." Kahit na ang pag-asa na sila ay mamatay o puksain para hindi na maramdaman ang paghihirap, dito ay wala. They are forever lost. Sa bawat kadena sa hell ay nakasulat ang forever. Ang apoy doon ay nagniningas sa salitang forever. Sa taas ng kanilang ulo, mababasa nila ang forever. Ang mga mata nila ay nanunugat at lumuluwa at nananakit ang kanilang mga puso sa pag-iisip na ito ay forever. At kung mayroon sigurong magsasabi ngayon na one day ang impyerno ay mawawala o titigil ang apoy at yung mga naroroon ay pwede pang maligtas, sigurado ako, magkakaroon ng matinding kagalakan sa hell. Pero hindi ito pupwede. Ito ay forever na pagkatapon sa outer darkness. Si Christopher Love ay gumamit po ng illustration para po tayo ay matulungan niya na maintindihan ang meaning ng eternity sa hell. Ang sabi niya, kung ang lahat daw po ng bundok sa lupa ay bundok ng buhangin at marami pang bundok ang idagdag dito hanggang maabot ang heaven. At ang maliit na ibon, minsan lang kada 1,000 taon ay kukuha ng 1 butil ng buhangin sa bundok na ito, magkakaroon ng hindi mabibilang na taon ang dadaan bago ang dami ng buhangin ay maubos at matanggal. Pero ang time na ito ay mayroong katapusan. At ang magiging kagalakan sa tao ay kung ang impyerno ay hindi ganito katagal. Pero ito ang misery o pagdurusa ng tao sa hell. Wala siyang hope na makakalabas dito pagkatapos po niya ritong manatili millions and millions of years. Ganoon pa rin ang kalagayan niya, kapareho nung unang araw na itinapon siya rito. Because
his torment in hell shall be to eternity without end. Because the God that damns him is eternal. Some may ask, bakit kailangang maging eternal ang hell? Katulad ng kasasabi ko pa lang, ang Diyos na nagsumpa ng tao sa hell ay ang eternal God. Ultimately, ang walang katapusang impyerno ay nakabase sa nature ng God. Ang sabi sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. At ang sabi sa Psalm 111 verse 3, His righteousness endures forever. At ang sabi sa 1 Peter 1:25, the word of the Lord abides forever. Kaya ang hell ay eternal, sapagkat ang kanyang salita ay eternal. Ang kanyang righteousness ay eternal. And God Himself is eternal. Ang hell ay eternal, sapagkat sabi sa Bible, ang uod doon ay hindi namamatay. Ito ang sabi sa Isaiah 66 verse 24. For their worm shall not die, and their fire shall not be quenched. Kung ang uod po ay hindi mamamatay, then those being tormented by the worm shall never die. Maski po sa Old Testament, ang mga prophets ay paulit-ulit tayong winawarningan sa danger ng hell. Ang sabi sa Isaiah 33 verse 14, nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Sion. Sabi nila, parang apoy na hindi namamatay ang parusang igagawad ng Diyos. Sino ang makatatagal sa init niyon? Ang sabi sa Nahum chapter 1 verse 6, sino ang makahaharap sa galit ni Yahweh? Sino ang makatatagal sa matindi niyang puot? Bumubugang parang apoy ang kanyang puot. Sinong nagkakasala ang pwedeng makakaya sa puot ng Diyos kung ito po ay ibubuhos niya ng todo? Well, maaaring ang iba naiisip na ang hell ay hindi masyadong mainit at pwede itong pagtiisan. Pero kahangalan ang magbaka sakali, lalo na kung eternity ang pinag-uusapan. Maski na ang devil ay nagtetremble sa hell. Kaya kahangalan ang pagbabaliwala dito. Huwag po ninyong isipin na simply because you go to church or believe in God or believe intellectually the truths of Christianity that you will escape hell. One man of God said, the majority of those who regularly attend churches every week all over the world will go to hell. Kayo po na nagsasabing Christians kayo, but you do not read your Bible much and pray little. How shall you escape the damnation of hell? Kayo po na hindi nababother ng little sins o walang kabuluhan o maruruming pag-iisip, pagnanakaw, are you ready to go to hell? Kayo po na nag-iisip na ang kaharian ng Diyos ay ang pagsasabi lang na si Kristo ay Diyos at naniniwalang si Jesus ay namatay para sa inyong kasalanan, pero hindi naman concerned with living
a holy and godly life. At nagbibigay lang ng konti o walang oras at pag-aalala sa Diyos during the week. Ready po ba kayong matagalan ang torments of hell, day and night, forever and ever? Ang Christianity ay hindi lamang salita o mga salitang may kabanalan o panay intellectual na belief lamang, kung hindi ang pagkakaroon ng bagong puso at bagong buhay na nakaalay, hindi sa pagkakasala, kung hindi sa pamumuhay para sa kapurihan ng Diyos. Kung ang inyong puso at buhay ay hindi pa nababago ng Diyos, you are still in your sins. Nabubuhay pa rin kayo sa pagsuway sa salita ng Diyos. At hindi kayo concerned about yourself. Mayroon po ba kayong pagtanaw na makakapunta kayo sa heaven? Hindi po ba mas marapat na sa hell? Ayon mismo sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew 18, verse 9, "At kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng bulag ang isang mata, kaysa may 2 mata kang itapon sa apoy ng impyerno." Gustong ipahiwatig dito ng Panginoon ang buong pag-iiwan ng sariling kagustuhan natin at pagtatakwil o pagtalikod sa pinakaiingatan at tinatago nating kasalanan. Ito ang hinahanap po ng Panginoon sa lahat ng tunay na gusto siyang makasama sa langit. Pero dapat po nating tandaan, ang mahirap na pag-iiwan o pagbibigay ng lahat kay Kristo ay napakaliit compared to spending eternity in hell. Well, hindi po ako naniniwala na kahit sino ay matatakot sa heaven. Pero naniniwala ako na pwede silang matakot mula sa impyerno para sila ay makapag-umpisang hanapin ang Diyos with all their hearts and to beg Christ to have mercy on them. Ito po ang dahilan kaya po ako sumunod sa Panginoon na talakayin ang topic na ito. Nais ko rin pong ipaalala na hindi tayo dapat nabubuhay para sa sarili lang natin, kung hindi mamuhay para sa Panginoon. Ang malalim na kaalaman tungkol sa hell ay makakagising para magkaroon ng takot sa Diyos, sapagkat ang may takot lamang sa Panginoon ang makakasunod sa Kanya. Sabi po sa Isaiah chapter 8, verses 12 to 13, ang tunay na may takot sa Diyos ay hindi takot sa tao at mas gugustuhin pang suwayin ang tao kaysa sa Diyos. Kaya, kung naiintindihan po ninyo ang katuruan ngayon tungkol sa hell, matatakot kayo kahit sa maliliit na kasalanan. Kayo rin mismo ay magagamit para ipagsabi sa iba ang message ni Jesus Christ. Well, responsibility natin as a Christian na ipanalangin
para maligtas ang mga nagkakasala bago sila maunahan ng punishment ng Diyos sa tao. Bilang panghuli, kung sa palagay po ninyo, kayo ay nakakakilala sa Diyos, pero hindi talaga, at yung iba sa inyo ay hindi pa nakakakilala kay Kristo, napag-isipan na po ba ninyo ang eternity? Then, pwede po kayong huminto ngayon and try to imagine to be tormented unceasingly forever without end. Hindi po ba ito nagbibigay ng takot sa inyo? Walang chance, kahit sandali, para mag-rest. Never a drop of water in hell to cool your parched throat. Think again of how long eternity is. Try to imagine it, day and night, forever and ever. Burn with fire, like a spider in a furnace of flames. Humihiyaw, humuunod, sumusumpa, kahit ang araw ng inyong kapanganakan. Remembering forever, remembering how you were warned on earth and how you ignored those warnings. Self-satisfied and self-deceived, that all is well with your soul. Unless you repent and accept Jesus, who is your only hope, you will be tormented in hell forever and ever. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa Matthew 7, verses 13 to 14. Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Ang sabi po sa Tagalog, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong iyon. Dito, ang Panginoong Hesus po mismo ang hindi nagpaligoy-ligoy ipaalam na makipot lamang ang papasukang pinto at makitid ang daan para makapunta o makapasok tayo sa langit kung saan may buhay. At kakaunti lamang ang makakapasok roon. Kung tayo po ay takot pumunta sa hell ngayon, ay hindi ba nakakapanginig din sa takot na malaman na kakaunti lang ang makakapasok sa langit? Kung ako po ang tatanungin, hindi ko tatanggalin sa aking isipan ang salitang kakaunti lang, sapagkat hindi ko po alam kung ilan yung sinasabing kakaunti. Dapat kong masiguro sa aking sarili na kasama ako. Siguradong sigurado kasama ako sa kakaunti. At para ako makasigurado, kahit mahirap hanapin ang salita ng Diyos, gagawin ko ito
Aalamin ko ang mga ayaw at gusto ng Diyos. At sisiguraduhin ko buong lakas at buong isip. Wala akong makakalimutang utos, kahit isa, upang ito ay masunod. Babantayan ko rin ang aking sarili, laman ng puso at laman ng isip. At palagi akong mananalangin. Magmamakaawang huwag niya akong pababayaang magkasala o magkamali man lamang. At kung po pwede, ayaw kong mahiwalay kahit sandali ang aking isip sa isip ng Diyos at ang aking puso sa Kanyang puso. Well, naniniwala po ako na ito rin ang tibok ng puso ng Panginoon para po sa inyo. Kaya po may doctrine of hell, sapagkat ayaw po niyang mahiwalay tayo sa Kanya. Bagamat hindi po babakliin ng Panginoon ang Kanyang mga batas upang makita niya kung sino sa Kanyang mga nilalang ang tunay na may pananampalataya, pagmamahal sa Kanya, at tunay na gustong makapiling siya. Well, ito po ang dahilan kaya iniwan ng Panginoon ang Kanyang trono sa langit upang ibigay, ialay ang buhay niya para sa atin, para malinis tayo, at para tubusin tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Sabi po sa Isaiah chapter 1, verse 18, Halika kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyon. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Sabi naman po sa Romans 10:9, If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Say to those who are broken hearted, do not be afraid. The Lord your God is strong with His loving arms when you call on His name. He will come and save.
Sige po. Lahat po ng gustong makapunta sa langit. Ito po yung first step, sabi sa salita. Gusto ko po kayong samahang manalangin. Huwag na po kayong mahiya, kahit sino po ang inyong katabi. Ang importante po, tayo'y maging handa. Hindi natin alam, even tonight, pwedeng dumating ang Panginoon. Pwede niya rin tayong kunin anytime. So sige po, sabihin po ninyo, ang simpleng panalangin ito from your heart. Sabihin po ninyo, Panginoon, salamat po sa pagkakataon. Sabihin sa iyo na salamat sa great day na ito at great love mo sa akin. Ang nararamdaman ko po ay ang puso ko mismo ang gustong lumuhod sa iyong harapan. Sa hindi ko na po mabilang na kasalanan. Patawad po, Panginoon. Nagpapalinis po ako sa pamamagitan ng banal mong dugo na inialay mo sa cross ng Kalbaryo. Pinupuri po kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Patuloy mo po akong turuan at tulungan kung papaano kita patuloy na mamahalin at paglilingkuran na may buong katapatan. Ayaw ko pong malayo sa iyo ngayon at magpakailanman. I love you, Lord. In Jesus' name, Amen. Well, ako na lamang po ang mananalangin. Just be with me in one spirit. Panginoon, alam ko po na maaaring may ilang nagsasabi, hindi ito ang mensaheng gusto kong marinig ngayon. But I know that you are a God of purpose. And this message is just a reflection of your passionate love for us. Jesus, you paid the price by giving your life on the cross, not only to free us from sin, but also to deliver us from the torments of hell. You are the Christ, the anointed one of God we are praying to right now. Well, it's my fervent and desperate prayer, oh God, that you will not leave anybody untouched by your Spirit. As I continue to pray, oh Lord, I believe that your Spirit will move and visit them. For those who are believing right now, will be touched. Yes, I said, touched by the power of God's Spirit. If you believe in Jesus as your Lord and Savior, He is opening God's power to you. If you are sick, well, practice your faith. Tumayo na po kayo ngayon. In Jesus' name, I said, tumayo na po kayo ngayon. Yes. Tumayo na po kayo ngayon in Jesus' name. Because that power of healing is now open to you. Don't doubt. Because Jesus said, just believe and you will receive. And if you need deliverance from any bondage,
I don't care. Whatever it is. If you only believe the power of deliverance of God. Now I'm saying that power is now open to you right now. Yes. You just say, Satan cannot fool me anymore because I am now free in Jesus' name. Now, just take hold of the hand of your Maker because He is also your bondage breaker. Hanggang sa muli, gusto ko pong sabihin, mahal ko po kayo sa Panginoon. God bless you. And we want to hear from you. More blessings.